Umalis ka na, Aliyah. Hindi ka na kabilang dito. Kumalat ang malamig na tinig ni Arturo sa malawak na sala. Bawat salita ay tumatagos sa buto ni Alia. Hindi iyon pakiusap, isa iyong utos. Tiningnan siya ni Alia, naninilaw ang kanyang mukha, halos hindi makahinga sa sakit. Nanginginig ang kanyang mga labi habang dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang tiyan na ngayon ay 3 buwan nang nagdadala ng buhay. 3 buhay. Arturo, paano ang mga bata? Pabulong niyang tanong, halos hindi na lumabas ang tinig. Tumawa si Arturo, isang mapaklang tawa na mas malalamig pa sa hangin sa labas. Mga bata, wala akong pakialam sa mga yan. Pasakit lang yan sa buhay ko. Tingnan mo nga ang sarili mo, Aliyah. Hampas lupa ka na nga. May 3 pasakit ka pa. Anong mapapala ko sa'yo? Tumayo si Consuelo, ang ina ni Arturo, mula sa kanyang mamahaling sofa. May ngiti sa kanyang labi na parang nagwawagi. Narinig mo na, Aliyah, hindi ka nababagay sa pamilya namin. Masyado kang mababa. Wala kang maidudulot, kundi kahiyan. Lumayas ka na habang may natitira pa kaming konting awa. Parang tinusok ng libong karayom ang puso ni Alia. Ang laso ng mga salita nila ay kumalat sa bawat ugat ng kanyang katawan, mas masakit pa sa anumang latay. Hindi niya akalain na ang pag-ibig na ipinangako sa kanya ay magiging ganito kapait. Ang tao na kanyang minahal at pinagkatiwalaan ay siyang magtutulak sa kanya sa bangin. Wala, wala kayong karapatang gawin sa akin to. Halos pasigaw na niya pero hindi siya pinakinggan. Tinalikuran siya ni Arturo. Isang senyas na tapos na ang lahat. Isang senyas na wala na siyang halaga. Nang gabing iyon, matapos ang walang humpay na pag-iyak, tumayo si Alia sa harap ng salamin. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang luha na muling umagos. Tiningnan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay namamaga, ang mukha niya ay namumutla, at ang katawan niya ay payat, maliban sa umbok sa kanyang tiyan. Doon, sa loob niya, lumalaki ang 3 munting nilalang. 3 munting tibok. Hindi ko kayo pababayaan, mga anak, bulong niya sa salamin. Sa kanyang refleksyon, sa kanyang sarili. Lalaban si Mama para sa inyo. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan ng pag-iimpake ng ilang gamit niya, ang mga bagay na personal lang na halos wala namang halaga, tumunog ang kanyang cellphone. Si Tita Elena, ang kapatid ng kanyang namayapang ina. Alia, kumusta ka, apo? Bakit hindi ka na nagpaparamdam? Nag-aalalang tanong ni Tita Elena. Hindi niya napigilan ang pag-iyak. Lahat ng sakit at bigat ay lumabas sa bawat hikbi. Tita, si Arturo, pinalayas niya ako. Pinapaalis niya ako, tita. May mga, may mga sanggol ako sa tiyan, tita. 3 po sila. Paano na kami? Sa kabilang linya, tahimik si Tita Elena sandali. Marahil ay hinahayaan lang siyang maglabas ng sama ng loob. Alia, apo, malumanay na sabi ni Tita Elena. Halika dito sa Russia, may kumpanya rito ang papa at mama mo. Alam mo yan, marami tayong pwedeng gawin. Hindi ka nag-iisa. Nandito kami ni Tito Ramon mo. May pagkakataon ka pang bumangon para sa iyo at para sa mga anak mo. Parang isang liwanag na tumagos sa madilim niyang mundo ang mga salita ni Tita Elena. Isang pagkakataon, isang bagong simula. Sa Russia, malayo sa lahat ng sakit, malayo sa lahat ng alala. Kinabukasan ng madaling araw ng nakabalot na ang lahat, hindi na nagpaalam si Alia kaninuman.
Wala naman siyang dapat pagpaalaman. Ang bahay na iyon ay hindi na niya tahanan. Ang mga tao roon ay hindi na niya pamilya. Dahan-dahan siyang naglakad palabas. Ang maleta ay tanging kasama niya. Malamig ang simoy ng hangin, pero mas malamig ang pakiramdam niya sa loob. Tumingin siya sa malaking bahay ng mga De La Cruz, sa mansyon na akala niya ay kanyang magiging tahanan habang buhay. Ngayon, isa na lamang itong alaala ng kanyang pinakamasakit na pagkabigo. Sumakay siya ng taxi patungong airport. Habang bumabagtas ang sasakyan sa tahimik na mga kalye ng Maynila, may isang bahagi ng kanyang puso ang kumikirot, nagluluksa sa pag-ibig na namatay. Ngunit may isa pang bahagi na unti-unting lumiliwanag, puno ng pananabik at determinasyon para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Nang tuluyan ng nasa ere ang eroplano, idinikit ni Alia ang kanyang noo sa bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay unti-unting lumiliit, nagiging bituin sa ilalim. Hindi niya mapigilan ang pagtulo ng luha, luha ng pamamaalam, luha ng pagluluksa. Ngunit sa likod ng mga luhang iyon, mayroong matinding pagnanais na mabuhay. Inilagay niya ang kanyang kamay sa umbok ng kanyang tiyan. Naramdaman niya ang init ng kanyang palad at parang naramdaman din niya ang maliliit na tibok ng puso sa loob. Para sa inyo mga anak. Bulong niya, ang kanyang tinig ay halos lunukin ng ugong ng eroplano. Hindi ko kayo bibiguin, hinding-hindi. Ang paglapag ng eroplano sa Domodedovo Airport ng Moscow ay parang pagpasok ni Alia sa ibang dimensyon. Malamig ang hangin na sumalubong sa kanya, mas malamig pa sa pakikitungo ni Arturo. Ngunit ang lamig na ito ay malinis, sariwa at puno ng kakaibang pangako. Sinalubong siya ni Tita Elena at Tito Ramon. Ang kanilang mga yakap ay mainit at puno ng pagmamahal, isang bagay na matagal nang hindi niya naramdaman. Alia, apo ko, sabi ni Tita Elena habang hinahagod ang likod niya. Huwag kang mag-alala, narito kami para sa'yo. Sa unang ilang linggo, tila napakalaking hamon ang lahat. Ang wikang Russian ay napakahirap, ang mga letra ay kakaiba, at ang kultura ay bago sa kanya. Pakiramdam niya ay laging siyang nasa gilid, nagmamasid at halos walang naiintindihan. Ngunit ang presensya ng kanyang tiyan na unti-unting lumalaki ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang misyon. Nagpaturo siya kay Tita Elena at Tito Ramon ng mga salita at pangungusap sa Russian. Nagbasa siya ng mga libro tungkol sa kasaysayan at negosyo sa Russia. Hindi siya tumigil. Araw-araw, sinisikap niyang maging mas mahusay. Sa loob ng tahanan ng kanyang tiyotya, may katahimikan at suporta, walang pangungutya, walang paghuhusga. Isang hapon, habang naglalakad siya sa isang parke na nababalutan ng niyebe, napansin niya ang isang pamilya na naglalaro. Ang tawa ng mga bata ay kumalat sa malamig na hangin. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Hindi ko lang kayo ipapanganak, mga anak, bulong niya. Pababangon ko ang sarili ko. Patutunayan ko sa kanila na nagkamali sila. Dinala siya ni Tito Ramon sa Rodriguez Biotech, ang kumpanya ng kanyang namayapang mga magulang. Ito ang dahilan kung bakit nasa Russia sila Tita Elena. Ang kumpanya ay nasa niche market ng biotech, gumagawa ng mga breakthrough sa sustainable energy at medikal na inobasyon. Ito ay legacy ng kanyang mga magulang at ngayon ay nasa kanya na ang responsibilidad. Napakalaking kumpanya, Alia, sabi ni Tito Ramon. Pero nakatiwang-wang mula nang mawala ang mga magulang mo. Kailangan nito ng bago at sariwang dugo. Ikaw ang pag-asa. Sa loob ng opisina,
Tila bawat file, bawat blueprint, at bawat larawan ng kanyang mga magulang ay nagsasalita. Naramdaman niya ang kanilang presensya, ang kanilang pangarap. Sa bawat oras na ginugol niya sa pag-aaral ng kumpanya, unti-unting bumalik ang kumpiyansa niya. Nalaman niyang ang kumpanya ay hindi lamang basta negosyo. Mayroon itong mga research at development na maaaring magbago ng mundo. Habang papalapit ang kanyang panganganak, ang pakiramdam niya ay halo-halong takot at pananabik. Natatakot siya sa hindi pa niya nalalaman, ngunit sabik din siyang makilala ang kanyang mga anghel. Isang malamig na gabi ng Disyembre, habang bumubuhos ang niyebe sa labas, naramdaman niya ang unang paghilab. Agad siyang dinala ni Tita Elena at Tito Ramon sa ospital. Ang panganganak ay mahirap, mahaba at puno ng sakit. Pero bawat hilab ay nagpapaalala sa kanya ng mga buhay na papalabas, ng mga pangarap na magsisimula. At pagkatapos ng ilang oras na paghirap, sunod-sunod silang lumabas. Unang lumabas si Luna, tahimik at may matatalim na mga mata. Sumunod si Sol, kalmado at may malalim na tingin. At huling lumabas si Arya, malakas ang iyak at puno ng enerhiya. Hinawakan niya ang tatlong munting nilalang, ang kanyang mga anak. Ang kanilang maliliit na kamay ay kumapit sa kanyang daliri. Ang kanilang mga mukha ay payapa sa kabila ng ingay ng mundong bago nila. Luna, Sol, Arya, bulong niya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng saya at pagmamahal. Sa labas, patuloy ang pagbagsak ng niyebe, bumabalot sa buong Moscow sa isang puting kumot. Ngunit sa loob ng kwarto, may mainit na liwanag na bumalot sa kanilang pamilya. Isang bagong simula. Mula noon, naging mas determinado si Alia. Nagtrabaho siya ng husto sa kumpanya habang inaalagaan ang kanyang mga anak. Gabi-gabi, matapos matulog ang mga bata, nagbabasa siya ng mga report, nag-aaral ng mga market trend at nakikipag-ugnayan sa mga scientists. Si Tita Elena at Tito Ramon ang kanyang pinakamalaking suporta. Sila ang nagbabantay sa mga bata kapag nasa opisina siya, at sila rin ang nagtuturo sa kanya sa aspeto ng negosyo. Ang Rodriguez Biotech ay dahan-dahang lumago sa ilalim ng kanyang pamamahala. Ang mga inobasyon na sinimulan ng kanyang mga magulang ay muling nabuhay. Ang kanilang mga research sa alternative energy at biomedicine ay nakakuha ng atensyon. Nakalipas ang 5 taon, si Alia ay isa ng ganap na CEO. Hindi lang basta CEO, isa siyang visionary. Ang kanyang mga anak ay lumaki ng malulusog at matatalino. Sa isang malaking silid-aralan, si Luna, na ngayon ay 5 taong gulang, ay tahimik na nagpipinta. Ang kanyang brushstrokes ay fluid, ang mga kulay ay masigla, at ang kanyang mga gawa ay nagpapamalas ng hindi pangkaraniwang lalim para sa kanyang edad. Sa tabi niya, si Sol ay abala sa isang komplikadong Lego set. Ang mga mata niya ay nakatutok sa bawat pyesa. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may kahusayan, binubuo ang isang detalyadong istruktura na tila isang blueprint ng isang advanced na makina. At si Arya naman, sa kabilang dulo ng kwarto, ay nakikipag-usap sa kanyang mga teddy bear. Hindi lang basta usap, tila nakikipagnegosasyon siya, nagbibigay ng mga order at nagpapakita ng isang natural na kakayahan sa pamumuno. Mga anak ko, bulong ni Alia habang pinagmamasdan ang kanyang mga anghel. Ang mga ngiti sa kanilang mga labi, ang talino sa kanilang mga mata, at ang kanilang mga kakaibang talento ay patunay na tama ang kanyang desisyon. Sila ang kanyang pag-asa, ang kanyang lakas, at ang kanyang patunay na sa kabila ng sakit,
mayroong laging bagong simula. Isang bagong umaga sa gitna ng niyebe, kung saan ang bawat patak ng luha ay nagbigay daan sa pagtubo ng mga pangarap. Ang malawak na conference room ay napuno ng ingay ng mga silya at bulong-bulungan. Ngunit nang pumasok si Alia, tumahimik ang lahat. Suot niya ang isang eleganteng dark blue suit. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos at ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng talas at determinasyon. 5 taon na ang lumipas mula nang lisanin niya ang Pilipinas at ang dating Alia na balisa at nalulumbay ay naging isang pinuno, isang reyna. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula ni Alia, ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Tulad ng nakaraang taon, nalampasan natin ang ating target na kita ng 20%. Isang bulong-bulungan ng paghanga ang bumalik. Ipinakita niya ang mga slide presentation na naglalaman ng mga bagong inobasyon ng Rodriguez Biotech. Isang groundbreaking research sa regenerative medicine at isang pilot program para sa isang sustainable energy source na gumagamit ng algae. Ang bawat salita niya ay puno ng kumpiyansa. Bawat desisyon ay matalino at mapangahas. Sa isang maikling pahinga, nilapitan siya ni Gabriel Gab Fuentes, ang kanyang kasosyo at VP for Strategy. Gwapo si Gab, may edad, may maamong mga mata at laging nakangiti. Magandang presentasyon, CEO Rodriguez, sabi ni Gab, may biro sa kanyang tono. Ngumiti si Alia. Salamat Gab, hindi naman ako magtatagumpay kung wala ang tulong mo at ng buong team. Totoo yan, sagot ni Gab, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Pero ang vision mo, Alia, ang nagtutulak sa ating lahat. Sa kabila ng kanyang abalang schedule, ang pinakamahalagang bahagi ng araw ni Alia ay ang pag-uwi sa kanyang mga anak. Pagpasok niya sa kanilang Moscow apartment, sinalubong siya ng 3 pares ng mga yakap at halik. Mama! Sigaw ni Arya, ang pinakamakulit at pinaka-energetic. Tapos na ako sa homework ko. Nag-practice po ako ng violin, Mama, sabi ni Luna, ang pinakamahinhin habang pinapakita ang isang drawing ng isang kakaibang bulaklak. Nagawa ko po yung puzzle na binigay ni Tito Ramon, Mama. Kalmado namang sabi ni Sol, habang ipinapakita ang isang 3D puzzle ng isang satellite. Niyakap ni Alia ang 3. Ang gagaling ng mga anak ko, kayong 3 ang pinakamagandang bunga ng lahat ng pinaghihirapan ko. Si Gab ay laging naroon, naghihintay para makasabay sa hapunan. Ang kanyang presensya ay nagdudulot ng init at seguridad sa pamilya. Kinukwentuhan niya ang mga bata ng mga nakakatawang kwento, tinutulungan sila sa kanilang homework at pinapatawa si Alia. Sa hapagkainan, ang kanilang pamilya ay puno ng tawanan at pagmamahalan. Isang kumpletong kabaligtaran sa mga nakaraang buhay ni Alia. Ang ganda ng buhay ninyo dito sa Russia, Alia, sabi ni Gab isang gabi habang naglalakad sila sa balkonahe. Matapos matulog ang mga bata. Ang lamig ng hangin ay bumabalot sa kanila, ngunit ang kanilang puso ay mainit. Salamat sa iyo, Gab, sabi ni Alia, tiningnan ang mga bituin. Dahil sa iyo at kina Tita Elena at Tito Ramon at lalo na sa mga bata, narating ko ito. Nilingon niya si Gab at nagtama ang kanilang mga mata. Sa titig ni Gab, nakita niya ang pag-ibig, paggalang at pag-unawa. Isang pag-ibig na nagpapagaan ng kanyang mga pasanin. Samantala, libu-libong milya ang layo. Sa isang madilim at lumang opisina sa Maynila, si Arturo Art de la Cruz ay nakatitig sa isang computer screen.
Ang kanyang muka ay payat. Ang kanyang mga mata ay mayroong malalim na eye bags. At ang kanyang buhok ay may halo ng puti. Ang De La Cruz Holdings ay nasa bingit ng pagkalugi. Ang kanyang ina, si Consuelo, ay laging nagmumura at nagagalit sa kanya. Sinisisi siya sa kanilang pagbagsak. Wala kang kwenta, Arturo. Tingnan mo ang ginawa mo sa pamilya natin. Kung hindi mo lang iniwan si Aliyah, baka hindi tayo nagkaganyan. Sigaw ni Consuelo sa kabilang linya. Ma, paano naman natin malalaman na magiging ganito siya? Sabi ni Arturo. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at pagod. Ang pinag-uusapan nila ay isang international business news website. Ang headline, Rodriguez Biotech, The Phoenix from the Ashes. At sa larawan, si Aliyah Rodriguez nakangiti kasama ang tatlong matatalinong bata, ang kanyang mga anak, Luna, Sol, Arya. Si Aliyah bulong ni Arturo. Nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa ang artikulo tungkol sa tagumpay ng kumpanya at ang mga child prodigies na kanyang mga anak. Ang mga bata, ang mga pasakit na tinawag niya, naramdaman niya ang matinding pagsisisi. Ang dating Alia na kanyang minahal at pinalayas ay ngayon ay isang reyna. Ang mga bata na kanyang inalipusta ay ngayon ay mga henyo. At siya ay nalulunod sa pagkabigo. Nanginginig ang kanyang kamay habang itinuturo ang mouse sa larawan. Hindi na ito ang Alia na kanyang kilala. Malakas, matalino, at napakaganda. At ang tatlong bata na nagdadala ng kanyang DNA, isang matinding pagnanais ang biglang sumiklab sa kanya. Kailangan niyang hanapin sila. Hindi lang para humingi ng tawad, kundi para makibahagi sa tagumpay na minsan niyang sinipa palayo. Hindi niya alam kung anong gagawin, ngunit may isang bagay na malinaw sa isip niya. Kailangan niyang bawiin kung ano ang sa kanya. Ang linggo ng Rodriguez Biotech International Summit sa Moscow ay abala para kay Aliyah. Bawat detalye ay kailangan niyang suriin, bawat pagpupulong ay kailangan niyang pangunahan. Ito ang pinakamalaking pagtitipon ng mga scientists at investors sa industriya at siya ang sentro ng lahat. Sa gitna ng kanyang mga paghahanda, mayroong isang kakaibang pakiramdam na bumabagabag sa kanya. Parang may anino na sumusunod, isang damdamin na matagal na niyang inilibing, ngunit ngayon ay unti-unting lumalabas. Aliyah, handa na ba ang lahat para sa press conference mamaya? Tanong ni Gab. Habang sabay silang naglalakad sa bulwagan. Oh, Gab, ayusin mo lang ang flow ng Q&A. Ayoko ng mga intrusive na tanong. Sagot niya, pero ang isip niya ay lumilipad. Hindi niya alam na libu-libong milya ang nilakbay ni Arturo. Sa utos ni Consuelo at sa sarili niyang pagnanais na muling makalapit kay Alia at sa mga anak, nakarating siya sa Moscow. Ngunit ang Moscow na kanyang dinatnan ay napakagulo at napakamahal. Bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan na hindi na niya kayang abutin. Bitbit ang isang lumang litrato ni Alia noong kasal pa sila. Naglakas loob si Arturo na pumunta sa venue ng summit. Ang security ay napakahigpit at halos hindi siya makapasok. Ngunit sa kanyang desperasyon, nagpumilit siya. Nakita niya si Aliyah sa malayo sa entablado, nagsasalita sa harap ng napakaraming tao. Ang kanyang tindig ay matikas. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Hindi na ito ang Alia na mahiyain at sunod-sunuran. Ito ay isang Alia na puno ng kapangyarihan. Hindi niya inasahan ang kirot sa kanyang dibdib, pagsisisi, panghihinayang.
Matapos ang press conference, nagmamadali si Alia sa backstage. Nagplano siyang salubungin ang kanyang mga anak na darating, kasama si Tita Elena para sa isang maikling tour ng exhibition. Ngunit, bago pa siya makalabas, isang pamilyar na tinig ang tumawag sa kanyang pangalan, Alia. Napahinto siya, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang tinig na iyon, dahan-dahan siyang lumingon at doon nakatayo si Arturo. Nakasuot ng luma at gusot na coat, ang mukha ay payat at may malalim na eye bags. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanais, pagsisisi at isang bagay na hindi maipaliwanag. Arturo, mahinaw niyang sabi, walang bakas ng emosyon sa kanyang boses. Lumapit si Arturo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Alia, ako ito, si Arturo. Alam ko, malamig niyang sagot. Ano ang ginagawa mo dito? Nandito ako para humingi ng tawad, Alia, sabi ni Arturo, halos pabulong. Para bawiin ang lahat ng sinabi ko. Nagkamali ako, Alia. Sobra akong nagkamali. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Nasaan ang mga anak natin? Gusto ko silang makita. Ang bawat salita ni ni Arturo ay parang kape na tinapon sa kanyang muka. Galit, puot. Lahat ng damdaming matagal na niyang inilibing ay biglang bumalik. Wala kang karapatan na tawaging mga anak natin ang mga bata, Arturo. Matigas na sabi ni Alia, hindi sila natin, sila ang aking mga anak. At hindi mo sila makikita. Pero Alia, tatay ako. Kahit anong gawin mo, tatay nila ako. Pagpupumilit ni Arturo. Tatay, nasaan ka noong mga gabing umiiyak ako sa takot at sakit? Nasaan ka noong naglalakad ako sa gitna ng niyebe, nag-iisa, habang lumalaki ang tiyan ko? Nasaan ka noong kinailangan kong magdesisyon kung saan ako kukuha ng pera para lang maipanganak sila? Nasaan ka, Arturo? Sumigaw si Alia. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Tumutulo ang kanyang mga luha. Pero hindi iyon luha ng kahinaan, kundi luha ng galit. Napayuko si Arturo. Pasensya na, Alia. Alam kong nagkamali ako, pero handa akong bumawi. Wala kang pwedeng bawasin. Putol ni Alia sa kanya. Tapos na tayo. Tapos na ang lahat. Lumayo ka sa akin at sa mga anak ko. Narinig ni Alia ang mga yapak ni Gab na papalapit. Pagkakita ni Gab kay Arturo, kumunot ang kanyang noo. May problema ba, Alia? Tanong ni Gab, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Arturo na parang nagbabala. Tiningnan ni Alia si Arturo. Ang kanyang tingin ay matalim, puno ng pagbabanta. Wala, Gab, sabi ni Alia. May nakawala lang na basurang kailangan na nating itapon. Tinalikuran niya si Arturo, inakbayan si Gab at naglakad palayo. Naramdaman ni Arturo ang malamig na sulyap ni Gab bago sila tuluyang nawala. Naiwan si Arturo na nakatayo mag-isa sa pasilyo. Ang sakit ng pagtanggi ay mas masakit pa kaysa sa lamig ng hangin. Ngunit ang desisyon na hanapin si Alia ay hindi lang sa kanya. Sa Pilipinas, si Consuelo ay nakangiti habang may kausap sa telepono. Oo, Arturo. Sige, gumawa ka ng paraan. Hindi natin pwedeng hayaang mapunta sa iba ang mga De La Cruz at ang kanilang mana. Abangan mo lang, may ipapadala akong babasahin. Nang gabing iyon, matapos ang lahat ng pagod, nakaupo si Alia sa kanyang kama. Nakatulog na ang mga bata sa kanilang kwarto.
Ang presensya ni Arturo ay nagdulot ng gulo sa kanyang isip. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Isang email. Galing kay Arturo may nakalakip na isang lumang litrato. Ang litrato ng kasal nila. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng pag-asa. Ngayon, parang isang masamang panaginip. Sa ilalim ng litrato, isang mensahe, "Hindi ko kayo susukuan, Aliyah, para sa mga anak natin. Ansekong bokuwak daw, Aliyah, vika kon kuchungta." Nanginginig ang kanyang kamay. Pinunit niya ang imahe sa kanyang isipan, pero alam niya, ang pagdating ni Arturo ay simula pa lamang ng isang bagong laban. Ang anino ng nakaraan ay bumalik. Mula nang bumalik si Arturo, ang tahimik na buhay ni Alia sa Moscow ay tila nagkaroon ng ingay. Hindi siya sumusuko. Madalas, makikita siya ni Alia malapit sa kanilang apartment o sa labas ng eskwelahan ng mga bata. Nakamasid. Isang araw nang sunduin ni Tita Elena ang mga bata, nakita niya si Arturo na sinusubukang lapitan si Luna. "Luna, anak, ako ang papa mo," sabi ni Arturo, may pilit na ngiti. Hindi sumagot si Luna, sa halip ay tumago sa likod ni Tita Elena. Si Arya naman, na laging matapang, ay humila sa kamay ni Sol at bulong, "Tara na, Kuya Sol, away na naman yata." Agad na lumayo si Tita Elena, bitbit ang mga bata habang masama ang tingin kay Arturo. Ang insidente ay mabilis na nakarating kay Alia. "Hindi ko na alam ang gagawin, Gab," sabi ni Alia habang naghahapunan sila. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabahala. "Pakiramdam ko, laging may nakabantay sa amin. Natatakot ako para sa mga bata." Inabot ni Gab ang kamay ni Alia at pinisil ito ng mahigpit. "Huwag kang mag-alala, Alia. Hindi ko hahayaang saktan ka o ang mga bata. Gagawin ko ang lahat para protektahan kayo." Kinabukasan habang hinahatid ni Gab ang mga bata sa school, nakita niya si Arturo na nakatayo malapit sa gate. Lumapit si Gab kay Arturo. "Arturo, hindi ka nakabilang dito. Hindi ka na parte ng buhay ni Alia at ng mga bata." Matigas na sabi ni Gab, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may awtoridad. "Sino ka para sabihin iyan sa akin? Asawa ko si Alia at mga anak ko ang mga bata." Depensa ni Arturo, may halong galit sa kanyang mga mata. Tumawa ng mapakla si Gab. "Asawa? Kung asawa ka, bakit mo sila iniwan? Kung ama ka, bakit ka nagpakawala ng masasakit na salita sa isang buntis? Maraming taon ang lumipas, Arturo. Hindi ka na bumalik. At sa loob ng mga taong iyon, ako ang naging kasama ni Alia at ng kanyang mga anak. Ako ang nagpatuloy ng buhay na sinira mo. Hindi mo naiintindihan ang sitwasyon ko noon." Pagpupumilit ni Arturo. "Naiintindihan ko kung anong nakikita ko ngayon." Sagot ni Gab, ang kanyang tingin ay matalim. "Nakikita ko ang isang babaeng pinagsikapan ang lahat para sa kanyang pamilya. Nakikita ko ang 3 batang masaya at ligtas. At nakikita ko ang isang lalaking bumalik para guluhin ang kapayapaan na itinayo ni Alia. Pakiusap lang, Arturo. Tumigil ka na, hayaan mo na sila." Sa halip na sumunod, may kinuha si Arturo mula sa kanyang bulsa. Isang sobre. "Ito ang sulat mula sa abogado ko, Gab. Handa akong lumaban para sa mga anak ko, para sa mga De La Cruz." Nagulat si Gab. Ngunit hindi niya ipinakita. Kinuha niya ang sobre at sinabi, "Kung iyan ang gusto mo, paghandaan mo, dahil hindi ko hahayaang saktan mo ulit sila." Kinagabihan, nag-usap ng masinsinan si Alia at Gab. Ikinuwento ni Alia ang lahat. Ang sakit,
ang pag-asa, ang takot, at ang kanyang mga pangarap. Ito ang unang pagkakataon na ibinahagi niya ang buong bigat ng kanyang nakaraan kay Gab. Hindi ko pa rin siya kayang patawarin, Gab, sabi ni Aliyah. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang sakit ay sariwa pa. At ngayon, gusto niyang kunin ang mga anak ko. Niyakap ni Gab si Alia ng mahigpit. Hindi mo kailangan siyang patawarin, Aliyah. Kung hindi ka pa handa, ang mahalaga, protektahan mo ang sarili mo at ang mga anak mo. At nandito ako, sasamahan kitang lumaban. Naramdaman ni Aliyah ang kapayapaan sa yakap ni Gab. Ang kanyang presensya ay parang isang matibay na pader na nagpoprotekta sa kanya mula sa mga bagyo ng nakaraan. Samantala sa Pilipinas, si Consuelo ay abala sa kanyang mga plano. Kinakausap niya ang isang pribadong investigator sa telepono. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa Rodriguez Biotech, lalo na ang tungkol sa mga talento ng mga bata at yung tungkol sa biglaang pagkamatay ng mga magulang ni Alia. Sabi ni Consuelo, ang kanyang tinig ay puno ng kasakiman. May narinig ako noon na may something fishy sa technology nila. Find out everything. Pagkatapos ng tawag, ngumiti si Consuelo. Mga bata, hindi kayo makakatakas sa akin. Kayong tatlo ang magiging tulay para makabangon muli ang pamilyang De La Cruz. Kinabukasan, habang nag-e-email si Alia ng mga dokumento sa kanyang abogado, may isang mensahe ang biglang lumitaw sa kanyang inbox. Isang email mula sa isang hindi kilalang nagpadala. Ang subject, Truth about Rodriguez. Nag-aalangan si Aliyah ngunit ang kuryosidad ay nanaig. Binuksan niya ang email. Nakita niya ang isang lumang news article tungkol sa isang aksidente sa laboratorio ng Rodriguez Biotech, ilang buwan bago ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. May nakasulat na pangalan, malabo, ngunit mayroong isang salita na nagpatindig ng kanyang balahibo. Consuelo. Napahinga siya ng malalim. Ang lumang sugat ay unti-unting muling nagdurugo. Hindi lang ito tungkol kay Arturo. Mas malalim pa ang ugat ng kasamaan. Ang email na natanggap ni Alia ay parang isang susi na nagbukas ng matagal ng nakakandadong pinto sa kanyang nakaraan. Ang artikulo ay malabo, ngunit ang pangalang Consuelo ay malinaw na nakasulat doon, kasama ang pagbanggit ng isang dispute over proprietary technology. Agad niyang kinausap si Tita Elena at Tito Ramon. Ipinakita niya ang email. Sumeryoso ang muka ni Tita Elena. Apo, matagal na naming inilihim ito sa iyo, sabi ni Tita Elena may lungkot sa boses. Ang pagkamatay ng mga magulang mo ay hindi lang basta aksidente. May kinalaman ang De La Cruz, lalo na si Consuelo. May project ang Rodriguez Biotech na gustong angkinin ng kumpanya ng De La Cruz. Hindi pumayag ang mga magulang mo. Pagkatapos noon, nangyari ang aksidente. Pero walang napatunayan dahil malakas ang kapit nila Consuelo. Naramdaman ni Alia ang matinding galit. Hindi lang pala siya sinaktan ni Arturo, kundi ang pamilya niya ay nasira dahil sa kasakiman ng pamilya De La Cruz. Samantala, sa Pilipinas, si Consuelo ay nakatanggap ng report mula sa kanyang pribadong investigator. Nakalagay doon ang detalyadong profile ng bawat isa sa mga anak ni Alia, ang artistic brilliance ni Luna, ang analytical mind ni Sol at ang charismatic leadership ni Arya, at ang pinakaimportante, ang genetic predispositions nila sa advanced cognitive functions at biological innovations.
na direktang konektado sa research ng Rodriguez Biotech. Ang mga batang ito, hindi lang sila ordinaryong henyo. Sila ang susi sa lahat. Ang isip ni Consuelo ay umikot sa kanyang mga plano. Ang mga Rodriguez ay nakapagtago ng ganyan kayaman, tapos ngayon, nasa kanila pa ang talento ng mga magulang nila. Kailangan natin sila. Agad niyang tinawagan si Arturo. Arturo, kailangan mong lumaban. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa pamilyang De La Cruz. Ang mga batang iyon, may special na DNA sila. Sila ang susi para makabangon tayo. Huwag mong hayaang angkinin sila ng babaeng iyan. Patunayan mong karapat-dapat ka sa kanila. Ang mga salita ni Consuelo ay umalingaw-ngaw sa isip ni Arturo. Hindi na lang ito tungkol sa pagsisisi. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Ang mga pasakit na tinawag niya ay ngayon ay naging ginto. Naramdaman niya ang bagong uri ng determinasyon. Nag-file si Arturo ng petition for custody rights sa isang international court gamit ang isang high-profile law firm na inirekomenda ni Consuelo. Ang kanyang argumento, siya ang biological father at mas mabibigyan niya ng mas matatag at mas mainam na kapaligiran ang mga bata na kunwari nalulugi na ang Rodriguez Biotech at hindi sapat ang oras ni Aliyah para sa mga anak. Nang matanggap ni Aliyah ang legal documents, parang hinahabol ang kanyang hininga. Ang nakalagay doon ay hindi lang basta karapatan ng ama. Mayroong isang talata na nagsasabi tungkol sa potensyal na pag-unlad at genetic na mana ng mga bata. Parang may pumilipit sa kanyang bituka. Hindi ito normal, Aliyah. Sabi ni Gab na nasa tabi niya nang basahin niya ang dokumento. May ibang motibo si Arturo at ang ina niya. Sa sumunod na linggo, nagpatuloy ang investigasyon ni na Aliyah. Sa tulong ng lumang kasamahan ng kanyang mga magulang, nakakuha sila ng access sa mga naunang reports tungkol sa accident at ang kasong isinampa ng kanyang mga magulang laban sa isang kumpanya na pinaghihinalaang nagtangkang magnakaw ng kanilang technology. Ang kumpanyang iyon ay may malapit na ugnayan sa De La Cruz Holdings. Isang gabi, habang nagsusuklay si Aliyah sa kwarto ni Luna, nakita niya ang isang lumang album. Isang larawan ng kanyang mga magulang na nakatayo sa harap ng unang laboratorio ng Rodriguez Biotech kasama ang isang batang babae na nakangiti. Si Alia. At sa background, may lalaking nakatayo, nakikipag-usap sa isang negosyante. Ang amake ay kamukha ng isang miyembro ng board ng De La Cruz Holdings noon. Ang mga piraso ay unti-unting nagsasama. Consuelo, bulong ni Aliyah, ang kanyang nangipin ay nagngingit-ngit. Hindi lang pala ako ang sinaktan mo, pati ang pamilya ko. Sa susunod na araw, pumunta si Alia sa opisina ng kanyang abogado. Bit-bit niya ang mga bagong ebidensya, ang report ng investigator ni Consuelo at ang lahat ng kanyang matinding galit. Huwag mong hahayaang makuha nila ang mga anak ko. Gagawin ko ang lahat para protektahan sila, matigas na sabi ni Alia sa kanyang abogado. Ang laban ay hindi na lang tungkol sa pag-ibig at pagtataksil. Ito ay tungkol sa hustisya. Ito ay tungkol sa isang lihim na mana na pilit na inaangkin. Ang legal na laban para sa kustodya ng mga bata ay naging isang madilim na bagyo na bumalot sa buhay ni Alia. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nagiging masama ang sitwasyon. Ang kampo ni Arturo na pinangungunahan ni Consuelo mula sa likod ng mga kurtina ay hindi tumitigil sa pag-atake. Sa korte, ipinakita nila si Alia bilang isang negligent mother na mas pinipili ang kanyang korporasyon
kaysa sa kanyang mga anak. Ipininta nila siya bilang isang ruthless businesswoman na ginagamit ang mga bata para sa kanyang public image. Ang mga media outlets na kontrolado ni Consuelo ay nagsimulang magpakalat ng mga pekeng balita, binabaluktot ang katotohanan. Aalia, totoo bang hindi ka na nagluluto para sa mga bata? Tanong ng matano ng isang kaklase ni Luna. Bakit daw gusto kang kunin ni Papa Arturo? Mas mayaman daw siya? Tanong naman ng isang bata kay Arya. Ang mga bata ay nagsimulang magtanong. Ang mga ngiti sa kanilang mga labi ay unti-unting napalitan ng pagkalito at lungkot. Isang gabi, habang nagbabasa ng bedtime story si Alia, niyakap siya ni Sol ng mahigpit. Mama, totoo po ba na kukunin kami ni Papa Arturo? Pabulong na tanong ni Sol. Naramdaman ni Alia ang pananakit sa kanyang dibdib. Pinigilan niya ang luha. Hindi anak, hinding-hindi hahayaan ni Mama na mangyari iyon. Nandito si Mama para protektahan kayo. Ngunit ang mga salita ni Alia ay hindi ganap na nakapagbigay ng kapanatagan sa kanyang sarili. Ang pagod ay unti-unting kumakain sa kanya. Ang pagtulog ay naging isang luho. Ang bawat sandali ay puno ng pangamba. Isang gabi, habang nag-uusap sila ni Gab tungkol sa strategy para sa kaso, naging mainit ang kanilang pagtatalo. Alia, kailangan mong maging mas transparent sa korte. Kailangan nating ipakita ang lahat ng ebidensya laban kay Consuelo. Sabi ni Gab, ang kanyang boses ay puno ng pagkabahala. Hindi ko pwedeng ilabas ang lahat ng iyon, Gab. Delikado pa. Maaari nilang gamitin laban sa akin. Hindi mo naiintindihan ang bigat ng nakaraan ko. Pasigaw na sabi ni Alia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pagod at galit. Napatahimik si Gab. Tiningnan niya si Alia, ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Sige, Alia, ikaw ang bahala. Pero kailangan mo rin akong pagkatiwalaan. Pagkatiwalaan? Paano ako magtitiwala kung lahat ng tao sa buhay ko ay nang iwan? Bumulalas si Alia, ang sakit ng nakaraan ay umakyat muli sa kanyang lalamunan. Biglang tumayo si Gab, ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Alia, alam kong masakit ang nakaraan mo, pero hindi ako si Arturo, hindi kita iiwan. Pero iniwan mo ako ngayon, sigaw ni Alia. Hindi sumagot si Gab. Umiling lang siya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo at dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Naiwan si Alia na mag-isa. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi, ngunit ang pagod at sakit ay mas matindi. Sa sandaling iyon na naramdaman ni Alia na para siyang nasa isang barko na lumulubog sa gitna ng bagyo. Nawawala na ang lahat. Ang kanyang mga anak ay nagdurusa. Si Gab ay lumalayo at ang kanyang pamilya ay patuloy na binubulabog ng mga De La Cruz. Naglakad siya patungo sa kanyang opisina na tanging mga ilaw lang ng Moscow ang nagbibigay ng liwanag. Kinuha niya ang isang lumang larawan ng kanyang mga magulang, nakangiti at masaya. Naalala niya ang kanilang mga pangarap, ang kanilang pagmamahal. Bakit ninyo ako iniwan? Bulong niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Napakabigat ng lahat. Hindi ko na kaya. Umiyak si Alia. Hindi ito iyak ng galit, kundi iyak ng matinding kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya, na wala na siyang kakampi. Ang lahat ng pinaghirapan niya ay tila mawawala na. Nang gabing iyon, habang umiiyak siya sa kanyang opisina,
may isang tunog ang narinig niya mula sa kanyang laptop. Isang notification mula sa isang private messenger. Ang nagpadala ay isang hindi kilalang account. Nagpadala ito ng isang serye ng mga file. Nanginginig ang kanyang kamay nang buksan niya ang mga file. Ang mga ito ay mga bank statements, mga kontrata at mga email exchanges. Ang lahat ng ito ay patungo sa isang tao, Consuelo de la Cruz. At ang mga transaksyon ay nagpapahiwatig ng isang malaking halaga ng pera na inilipat mula sa De La Cruz Holdings patungo sa isang offshore account. Ilang linggo bago ang accident na ikinamatay ng kanyang mga magulang. At ang receiver, isang kumpanya na pagmamay-ari ng isang dating empleyado ng Rodriguez Biotech na nawala matapos ang insidente. Ang mga bank statements ay malinaw. Ang mga kontrata ay may pirma ni Consuelo. Ito ang ebidensya. Ang ebidensya na magpapabagsak kay Consuelo. Ngunit ang tanong ay, sino ang nagpadala nito? At bakit ngayon lang? Ang mga dokumento ba sa laptop ni Alia ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas, ngunit nagdulot din ng matinding pagkabigla. Ang bigat ng katotohanan ay halos hindi niya kayanin. Ngunit bago pa niya magawa ang susunod na hakbang, isang tawag mula kay Tita Elena ang kanyang natanggap. Alia, anak, si Arturo. May lungkot sa boses ni Tita Elena. Nasa ospital, malala ang kondisyon niya. Nagmamadali si Alia papunta sa ospital kasama si Gab na agad dumating nang marinig ang balita. Habang papalapit sila sa kwarto, nakita nila si Tito Ramon na naghihintay sa labas. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang sabi ng mga doktor, ilang oras na lang daw, bulong ni Tito Ramon. Gusto ka raw niyang makausap, Alia, at ang mga bata. Pumasok si Alia sa silid. Nakita niya si Arturo na nakahiga sa kama, payat na payat. Ang kanyang mukha ay kulubot at halos walang buhay. Ang dating art na mayabang at puno ng kayabangan ay wala na. Ngayon, isang anino na lang siya ng kanyang nakaraan. Tumingin si Arturo kay Alia, ang kanyang mga mata ay halos hindi na makakita. Alia, pabulong niyang sabi, halos hindi na marinig. Papatawarin mo ako. Umupo si Alia sa tabi ng kama. Hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman. Galit, lungkot, awa, lahat ay naghahalo. Kaya ko pa ba kayong patawarin? Tanong ni Alia, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang dami mong ginawa, Arturo. Umubo si Arturo, hirap na hirap huminga. Alam kong nagkamali ako, pero hindi lang ako ang may kasalanan, Alia. Si Mama Consuelo, siya ang nagtulak sa akin. Siya ang nagsabing na masisira ang buhay ko kung hindi kita iiwan, na dapat akong magpakasal sa ibang babae para sa kumpanya. Nagulat si Alia. Hindi niya inaasahan ang pag-amin na ito. Ang mga magulang mo, ang aksidente. Hindi iyon aksidente. Patuloy ni Arturo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nakikipag-ugnayan si Mama sa isang kumpanya na gustong nakawin ang technology ng Rodriguez Biotech. Nang tumanggi ang mga magulang mo, si Mama ang nagplano ng sabotage para kunin ang files, para matigil sila. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Alia. Ang lahat ng ebidensya na hawak niya ay nagkaroon ng kumpletong saysay. Ang pagkamuhi niya kay Consuelo ay lalong lumalim. Pero
Hindi ko alam na aabot sa ganoon, Alia. Hindi ko alam na may mangyayaring masama sa kanila. Pakiusap ni Arturo, ang kanyang mga luha ay umaagos. Patawarin mo ako, Alia. Patawarin mo ako para sa mga anak natin. Sa labas ng silid, naghintay si Gab. Maya-maya, dahan-dahang lumabas si Tita Elena kasama ang tatlong bata, Luna, Sol, Arya. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagkalito at takot. Hinawakan ni Tita Elena ang mga kamay nila. Mga apo, gusto kayong makita ng papa ninyo. Sabi ni Tita Elena, ang kanyang boses ay malumanay. Gusto niyang magpaalam. Pumasok ang mga bata sa silid. Nang makita nila si Arturo, nag-atubili sila. Si Luna ang unang lumapit, dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Arturo. Napaluha si Arturo nang maramdaman ang init ng kamay ng kanyang anak. Luna, Sol, Arya, bulong niya. Patawarin ninyo si Papa, nagkamali si Papa. Hindi nagsalita si Sol, nakatitig lang kay Arturo na may malalim na tingin. Si Arya naman, ang pinaka-emosyonal, ay umiyak at niyakap si Arturo. Papa, humihikbi si Arya. Bakit po kayo nagkasakit? Hinalikan ni Arturo ang ulo ni Arya. Dahil sa mga mali ko, anak. Sana ay maging mabuti kayong mga bata at mahalin ninyo ang mama ninyo. Pinunasan ni Alia ang kanyang mga luha. Ang mga salita ni Arturo ay nagdulot ng sakit at pag-unawa. Sa kanyang huling hininga, nagtatapat siya ng katotohanan. Ilang minuto pagkatapos ng pagdating ng mga bata, malumanay na huminga si Arturo sa huling pagkakataon. Walang ingay, walang laban. Sumalangit na siya. Niyakap ni Alia ang kanyang mga anak. Naramdaman niya ang init ng kanilang mga yakap. Ang sakit ng nakaraan ay nanatili, ngunit ang bigat ng lihim ay nabawasan. Ngayon alam na niya ang lahat at alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Lumabas sila sa silid kung saan naghihintay si Gab. Nakita niya ang mga luha sa mata ni Alia, ngunit mayroon ding kakaibang lakas na nagniningning. Alam ko na, Gab, sabi ni Alia, ang kanyang boses ay matatag. Alam ko na kung sino ang nagpadala ng mga dokumento. Si Arturo, siya ang nagpadala. At ngayon, handa na akong lumaban. Handa akong ipaglaban ang mga anak ko at ang hustisya para sa mga magulang ko. Bago pa man makasagot si Gab, tumunog ang kanyang cellphone. Ang abogado niya. Ma'am Alia, may update ako sa kaso. Nag-file ng emergency petition for custody si Consuelo de la Cruz. Ang dahilan, hindi ka raw mentally stable matapos ang pagkamatay ni Arturo. Nagtitigan si Alia at Gab. Ang laban ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lang. Ang pagkamatay ni Arturo at ang kasunod na kilos ni Consuelo ay nagpabilis sa takbo ng mga pangyayari. Wala nang takot si Alia. Ang mga lihim na matagal nang inilihim ay nasa kamay na niya at ang pagtatapat ni Arturo ay nagbigay sa kanya ng sapat na dahilan para kumilos. Sa loob ng ilang araw, inihanda ni Alia at ng kanyang legal team ang lahat ng ebidensya, ang mga bank statements, ang mga kontrata, ang mga email, at ang personal na testimonya mula sa mga dating empleyado ng Rodriguez Biotech na may alam sa nangyari. Ang susunod na hearing sa korte ay puno ng tensyon. Si Consuelo, na suot ang kanyang mamahaling damit, ay nakaupo sa kabilang panig. Ang kanyang mukha ay puno ng paghamak. Ngunit nang magsimulang magsalita si Alia, ang lahat ng iyon ay nagbago.
Your Honor, at sa lahat ng narito, panimula ni Aliyah, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Hindi lang ito tungkol sa karapatan ng isang ina. Ito ay tungkol sa hustisya. Hustisya para sa aking mga magulang at proteksyon para sa aking mga anak. Inilatag ni Alia ang lahat ng ebidensya. Bawat dokumento, bawat bank record, bawat testimonya ay tumuturo kay Consuelo de la Cruz. Ang pagsasabotahe ng Rodriguez Biotech, ang pagnanakaw ng proprietary technology at ang direktang koneksyon sa trahedya na kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang. Nagulat ang buong korte. Ang mga mata ni Consuelo ay nanlaki. Ang kanyang pamilyar na ngiti ay napalitan ng takot at galit. Nagprotesta ang abogado niya ngunit walang silbi. Ang mga ebidensya ay napakalakas. Consuelo de la Cruz, ang mga ebidensya ay nagpapahiwatig ng malalim na paglahok mo sa isang krimen na humantong sa pagkamatay ng mga magulang ni Miss Rodriguez. Sabi ng judge, ang kanyang boses ay seryoso. Hindi lang ito tungkol sa kustodya, ito ay tungkol sa criminal charges. Sa wakas, pagkawakas bumagsak ang martilyo ng hustisya. Si Consuelo de la Cruz ay inaresto, nahaharap sa maraming kaso, kabilang na ang kaso ng murder at economic sabotage. Ang kanyang imperyo ay gumuho, ang kanyang reputasyon ay nawala. Paglabas ng korte, sinalubong si Alia ng mga reporters. Ngunit hindi siya nagsalita tungkol sa kanyang tagumpay. Sa halip, niyakap niya ang kanyang mga anak na naroon kasama si Gab, Tita Elena at Tito Ramon. Ang mahalaga, sabi ni Alia sa mga reporters, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang mga anak, ay ang kapayapaan at kaligtasan ng aking pamilya at ang katotohanan ay laging mananaig. Kinagabihan, tahimik na nag-usap si Alia at ang kanyang mga anak. Ikinuwento niya sa kanila ang buong katotohanan tungkol kay Arturo, ang kanyang pagsisisi at ang kanyang huling pagtatapat. Hindi naging madali ang buhay ng papa ninyo. Paliwanag ni Aliyah. Ang kanyang boses ay malumanay. Nagkamali siya, oo, pero sa huli, pinili niya ang tama. Pinili niyang sabihin ang totoo. At iyon ang mahalaga. Niyakap ni Luna ang kanyang mama, habang si Sol ay tumitig sa kawalan. Si Arya naman, bagamat umiiyak, ay nakaramdam ng kapanatagan. Dahan-dahan, sa kanilang mga puso nagsimulang umusbong ang pagpapatawad. Hindi man ito madali, ngunit alam nilang tama. Mama, hindi na po ba babalik si Papa Arturo? Tanong ni Arya. Hindi na anak, sagot ni Aliyah, pinunasan ang luha ni Arya. Pero mananatili siya sa ating mga puso bilang ama ninyo at ang papagab ninyo. Tiningnan ni Aliyah si Gab na nakatayo sa isang sulok, nakamasid sa kanila. Lumapit siya kay Gab at hinawakan ang kanyang kamay. Gab, sabi ni Aliyah, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Salamat sa lahat. Salamat sa pagiging sandigan ko. Salamat sa pagmamahal mo sa akin at sa mga anak ko. Kung wala ka, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Lumuhod si Gab sa harapan ni Alia. Kinuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Alia Rodriguez, ikaw ang nagbigay sa akin ng bagong buhay. Ang mga anak mo ang nagbigay sa akin ng pamilya na matagal kong hinahangad. Kung papayag ka, gusto kong maging bahagi ng buhay ninyo habang buhay. Will you marry me? Tumulo ang luha ni Alia, ngunit ito ay luha ng kaligayahan.
Tiningnan niya ang kanyang mga anak na nakangiti. Opo, Papa Gab, sabay-sabay na sabi ng tatlong bata. Ngumiti si Alia. Oo, Gab, mahal na mahal kita. Niyakap ni Gab si Alia ng mahigpit, kasama ang tatlong bata. Sa gitna ng lahat ng sakit, kalungkutan at pagsubok, natagpuan ni Alia ang kanyang kaligayahan. Isang pamilya na puno ng pagmamahal, pag-unawa at pagpapatawad. Nang gabing iyon, habang ang mga ilaw ng Moscow ay nagniningning sa labas, si Alia, si Gab, at ang tatlong bata ay nakaupo sa balkonahe, magkakasama. Mama, hindi na ba tayo aalis? Tanong ni Arya. Ngumiti si Alia at niyakap ang kanyang mga anak. Hindi na, anak. Dito na tayo. Sa bahay na natin. Isang taon matapos ang lahat ng pagsubok, ang araw ng kasal ni na Alia at Gabriel ay dumating. Hindi ito magarbo o enggrande, kundi simple at puno ng pagmamahal. Sa isang maliit na kapilya sa Moscow na napapalibutan ng mga mahal sa buhay, sina Tita Elena, Tito Ramon at ang kanilang mga malalapit na kaibigan, ipinangako ni na Alia at Gab ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Si Luna ang naging flower girl, kalmado ngunit may ngiti sa kanyang labi. Si Sol ang nagdala ng singsing, maingat at seryoso. At si Arya ang nagsilbing ring bearer, puno ng enerhiya at kagalakan. Silang tatlo ay nakasuot ng maliliit na tuxedos at gowns. Ang kanilang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Nang maghalikan sina Alia at Gab bilang mag-asawa, pumalakpak ang lahat at ang tatlong bata ay tumalon sa tuwa. Sa wakas, isang buong pamilya. Salamat, Gab, bulong ni Alia habang yakap siya ni Gab. Binigyan mo ako ng ikalawang pagkakataon. Binigyan mo kami ng pamilya. Alia, ikaw ang pamilya ko, sagot ni Gab. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. At ang mga anak mo, sila ang nagkumpleto sa akin. Hindi naging madali ang proseso ng paggaling. May mga gabi pa rin na nagigising si Alia na may takot sa kanyang puso. Ngunit sa tuwing nangyayari iyon, naroon si Gab, yakap siya, at pinapaalala sa kanya na ligtas na sila. Ang Rodriguez Biotech ay patuloy na lumago sa ilalim ng pamamahala ni na Alia at Gab. Nagpatupad sila ng mga bagong programa para sa sustainable development at philanthropic initiatives na nagbibigay tulong sa mga nangangailangan sa buong mundo, lalo na sa Pilipinas. Ang pangalan ng kumpanya ay hindi lamang naging simbolo ng inobasyon, kundi ng pag-asa at pagmamalasakit. Ang tatlong bata ay patuloy na lumaki ng may pagmamahal at suporta. Si Luna ay nagpinta ng mga pamata obra maestra na nagwawagi sa mga international competitions. Ang kanyang mga gawa ay puno ng emosyon at kwento. Si Sol ay naging isang wonderkind sa larangan ng robotics. Nakakagawa ng mga komplikadong makina sa kanyang murang edad. At si Arya naman, sa kanyang natural na karisma, ay naging leader ng kanyang klase. Laging nangunguna sa mga proyekto at aktibidad. Isang araw habang nag-e-interview si Alia sa isang international news channel, tinanong siya ng host, Miss Rodriguez, mula sa lahat ng pinagdaanan ninyo, anong mensahe ang gusto ninyong ibahagi sa mga kababaihan na nakaranas ng matinding pagsubok? Ngumiti si Alia, ang kanyang tingin ay tumuon sa isang larawan sa kanyang desk. Ang larawan ng kanyang pamilya, siya, si Gab, Luna, Sol at Arya nakangiti at masaya. Ang buhay ay puno ng pagsubok, panimula ni Alia. Pero ang bawat sugat ay nagiging lakas. Huwag tayong susuko, laging may pag-asa. At sa puso ng isang ina, walang imposible.
Ang pag-ibig sa ating mga ama-anak ang pinakamakapangyarihang lakas na makapagbibigay sa atin ng kakayahang bumangon. At ang pagpapatawad, hindi lang para sa iba, kundi para sa ating sarili, ang siyang magpapalaya sa atin. Ang tunay na pag-ibig ay laging nakakahanap ng daan at ang pamilya ang pinakamahalagang kayamanan. Pagkatapos ng interview, umuwi si Alia sa kanilang tahanan. Sinalubong siya ng malakas na yakap mula sa kanyang mga anak. "Mama, galing mo po sa TV!" sigaw ni Arya. "Binoto ko po kayo, Mama," dagdag ni Luna. "Proud po ako sa inyo, Mama," kalmadong sabi ni Sol. Niyakap ni Alia ang kanyang mga anak. Maya-maya, dumating si Gab galing sa trabaho. Ang kanyang pagdating ay nagdadala ng init at kapayapaan sa bahay. Magkakasama silang kumain ng hapunan, puno ng tawanan at kwentuhan. Ang ilaw, ang ilaw ng araw ay unti-unting lumulubog sa labas, nagbibigay ng gintong kulay sa kanilang tahanan. Si Alia nakatingin sa kanyang pamilya, kay Gab sa kanyang mga anak. Ninaramdaman ang matinding kaligayahan, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagsubok, ang lahat ng luha ay nagkaroon ng saysay. Natagpuan niya ang kanyang sarili, natagpuan niya ang kanyang kaligayahan, natagpuan niya ang kanyang pamilya. Sa bawat pagsubok, may bagong pag-asa. At sa puso ng isang ina, walang imposible. Ang bawat sugat ay nagiging lakas, at ang tunay na pag-ibig ay laging nakakahanap ng daan.